Si Jenny ay isang call center agent, 28 taong gulang, masipag at laging nagpupuyat sa trabaho. Siya ang breadwinner ng kanilang pamilya. Dahil sa kanya, nakakakain ng maayos ang mga magulang niya at napag-aaral niya ang dalawang kapatid sa kolehiyo. Pero tulad ng karamihan, si Jenny rin ay may sariling bisyo. Gimmick pagkatapos ng shift, mamahaling milk tea araw-araw at vape na halos araw-araw niyang binibili. Kahit minsan naiisip niyang mag-ipon, lagi niyang inuuna ang luho. Wala rin siyang health insurance dahil feeling niya bata pa naman siya at malakas ang katawan. Hanggang sa isang araw, bumagsak ang mundo ni Jenny. Nagising siya isang umaga na hirap huminga. Matapos ang ilang check-up, nalaman niyang may malubha siyang sakit sa baga dahil sa sobrang pag-vape at stress sa trabaho. Kailangan niya ng agarang gamutan, pero ang gastos sa ospital tumataas na parang metro ng taxi. Lahat ng inipon niyang pera noon, wala. Ubus na sa bisyo, sa gimmick, sa mga bagay na hindi mahalaga. Ang masakit, kahit gusto niyang umutang, wala nang magpautang sa kanya. Nakikita niyang nahihirapan ang nanay at tatay niya. Pilit naghahanap ng solusyon, pero hindi na niya magawang tumulong. Nakakahiya, nakakapanlumo. Hindi ba ito ang pinakamasakit? Sa ating mga Pinoy, madalas nating sabihin na mahal natin ang pamilya natin. Pero paano kung dumating ang oras na hindi mo na sila matulungan dahil naubos mo ang pagkakataon sa walang kwentang bagay? Lahat ng kita sinayang, lahat ng sakripisyo nasayang, at ang masakit, ang pamilya mo ang magsasakripisyo sa bandang huli. Paano mo maiwasang maging tulad ni Jenny? Ang simpleng sagot, simulan mo nang mag-ipon at mag-invest sa health insurance ngayon. Hindi mo kailangan hintayin magsakit para ma-realize na importante ito. Kahit minimum lang, ang mahalaga, may protection ka at ang pamilya mo. Ito ang tanong ko sa iyo. Hahayaan mo bang maranasan ng pamilya mo ang sakit at hirap na dinanas ng pamilya ni Jenny? Kung mahal mo ang pamilya mo, mag-comment ka sa post na ito at simulan mo nang mag-ipon. Huwag mong hintayin ang huli. Simulan mo na ang pagbabago ngayon na.